Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa mga bumati pa ng birthday ko. Masayang-masaya ako sa totoo lang. Oo, takin mo, oo. Pinaglagyan sa akin ni Lord dito sa YouTube. Oo, maging vlogger. Kung kailan tumanda, ano. God moves in a very mysterious way, di ba? Magbigay tayo reaction dito si Digong. Si Digong. Galit na naman si Digong, ha? Kay Atty. Libayan to eh. Umiwas at traidor na kay Atty. Digong dahil sa di siya Pangulo. Pakinggan natin. Walang check and balance. 100% of the time. One day ago ho to. If you don't feel the repercussions of your bad actions, you will be committing more and more bad actions up to the point of... Alam niyo, idol ko to eh, si Atty. Libayan, sa totoo lang. Sabi, yung iba'y takot matulpo eh, ito eh, nagkikiusap na patulpo raw siya. Tuloy. No return. Ngayon, meron kasi nag-comment kahapon mga kabats natin na sinabi sa akin na hindi naman yung sina Digong naman at yung mga Duterte naman noon, ginaganyan naman na sila kahit makapangyarihan pa lang si Digong. Iba yon. Okay? Iba yon. Kasi nga noon, di ba, kaya pa nga ni Digong sabihin na huwag kayong pumunta sa mga Senate investigation in aid of legislation. Okay sa akin yun. May napakontempt ba sila doon sa mga ayaw pumunta? Wala. Wala, di ba? Ito sinabi ko sa inyo, makapangyarihan kasi sila. Pakinggan natin si Tatay Diggs, mga kabatas natin, no? Kung ano yung nararamdaman niya ngayon. Tingnan nyo. Kasi ang title nito, ang caption nito, Tatay Digong may panawagan sa mga taong itinuring niya na kaibigan niya noong siya Pangulo pa. Ngayon, hindi na Pangulo si Tatay Digong, umiwas na sila at nagtraidor sa kanya at ginigipit ang mga Duterte. Nanunumbak. Lahat naman ng mga kaibigan mo nung araw, pinakinabangan niya rin, di ba? Si Digong pa. Kakaibiganin ka ba niya kung wala ka silbi? Tuloy. Pakinggan natin siya. Andre, kaibigan tayo. Tagal ng kaibigan, halos gabi-gabi nagkikita tayo dyan si kay John Villar na inuman. Do not try to be, yung DILG should be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Kasi nga mga kabatas natin, magkakaroon na ng prosecution or persecution, depende kung sino ang tatanungin mo doon sa mga nangyari nung panahon niya. Ang lakas naman na noon, di ba? O maingay na, malakas na yung boses o maingay na yung mga taong against sa kanya noon. Pero wala naman nangyari, di ba? Ngayon, mararamdaman mo naman na masakit na. Di ba? Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka. Do not demean. Ayan, binibira niya na si Rimulya. Ikaw na Secretary of Justice ka. Ha? Tuloy. In yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililecturean kita. Kasi alam ko, isa ka. Nililecturean niya si Rimulya. Ikaw Secretary of Justice ka. Sabi ko siya. Nililecturean kita. Sige, tuloy. Sinabihan niya si Secretary of Justice natin. Sino yon? Si Rimulya na isang bobo. Attorney, hindi lang yan. Maski yung Justice Carpio, pagsasabihan niya rin bobo eh. Yung Diyos nga, minumura niya, attorney. Siya lang ang magaling. Sa lahat. Yan ang bilib ko kay Digong eh, ha? Ayon sa kanya, siya lang ang magaling. O, di ba? Tuloy.
Ano pa? Ano pa? Sige. Alam ko wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Ina, wala kayong alam lahat. Bigat, no? Alam ko, wala kayong alam. Siya lang may alam. Bakit kayo sa Malacanang, wala kayong alam lahat? Tibay talaga ito si Digong. Tuloy mo, tuloy mo. Attorney, oh. PI, wala kayong alam lahat. Minura pa. Si Rimulya, wala kayong alam lahat. Ha? Masakit na eh. Masakit na. Ngayon, syempre, ang sinasabi naman nila, kapag wala ka namang ginagawang masama, hindi ka naman kailangang matakot. Tama. Kung wala namang ebidensya sa'yo, dapat naman lumaban ka. Tama. Totoo naman yun. Yes. Di ba? Kita mo ako. Yung pinaglalaban ko mga kaso ni Raffy Tulfo laban sa akin. Although, Dito ako bilib kay Atty. Libayan. Sa totoo lang, oo. Yung iba takot matulpo. Pero ito talaga, patulpo niya na ako para niya ng awa. Sabi niya, ito eh. Tuloy. alam niya naman na final niya lang naman ito. Tulad ng sinabi ng kanyang mga mga vloggers na abalahin lang ako. Pero tignan nyo. 30-0. 32-0. Ang daming Pinoy Attorney Meron pa raw ibang parating na puro 0 eh. Oo. Pero teka. Rape, bakit ba asan na yung tool for brand of justice mo? Anyway, tsaka na yan. Talaga si Atty. Libayan dito na ho tayo sa kay Digong, no? Magbibigay na ho tayo reaction dyan. Medyo mahaba-haba pa po yan eh. At marami yung tinira si Digong dyan. Pati sila Anton Lagdameo. Yun nga. Kilala ko kayo, magkakabarkada kayo nila Bongbong, nananakot siya dyan sa lalagay na yan, sa totoo lang. Panoorin niyo po yung vlog na Atty. Libayan. Pag ako, ganito. Pag ako nagsalita, ganito ako, sabi niya, Anyway. Magulong-magulo sa Kongreso. At ito nga si Bato magpapatawag sa Senado at para makalabas si Jimmy Guban, no? At igigisa, no? Alam niyo mga friend, Yun hong mga sinampang kaso ni Senator Trillanes nasa DOJ na po yata eh. At hindi ho basta-basta kaso plunder, yung drug smuggling, Pulong Duterte, Manscarpio, tinitira ni Digong si Rimulya. Hindi ko alam kung yung iba, kakaibiganin mo yung Department of Justice dahil nasa kanya ang bola. Di ba? Eto no mga pre. Bobo ikaw yung Sabi, di ba? Sabi, bobo ka. Pinili pa di ba? Wala kang alam. Ayun mga sinasabi ni Digong dito sa vlog ni Atty. Libayan, no? Kirimulya, no? Ano kaya alas ni Digong? Pero meron siyang gusto sabihin, kilala ko kayo. Ikaw, Anton Lagdameo, ikaw Lagdameo, magkakabarkada kayo nila Bongbong, alam ko yan. Mga kumakalat nga itong mga ito, gumagamit ng shabu. No? Ganon. Siguro yan ang matagal niya namang inangak-ngak na yan. Wala naman naniniwala, di ba? Tsaka yun nga. Matagal na yung sinasabi mo, 2012 pa yata yan, di naman ngayon, di ba? Mahirap po yan. Ikaw nga, mas marami ka pa. Parang inaano nila, no, mga pre. Itong grupo ni Digong, iniiwas nila no? Yung istorya na sila ang nagtuturo, hindi naman chismis Las Cañas, Mutabato, Asierto, eto ngayon, yung Jimmy Guban. Na 17 years ang trabaho niya sa Bureau of Custom. Ang sinabi, pati sinunog yung Bureau of Custom, nasunog kasama yung mga importanteng dokumento.
Maganda po yung vlog ni Atty. Claire Castro tungkol dito kay Jimmy Guban. Mga friend, siguro subscriber na ho kayo na Atty. Claire Castro. Pinis na pinis kung dumiskarte, kung magpaliwanag. Napakaganda, ang sarap pakinggan, no? Eto, no, mga friend. Pag minalas-malas to, may swerte na siya kung walang madidismiss yung kasong ipinail ni Senator Trillanes laban sa kanila. Plunder, laban sa kanila ni Bongo, kung ano, yung drug smuggling, at kung ano-ano pa. Meron pa dun sa Bridget ba yun? Oo, marami, marami. At ganyan ho kakakapal. Napaka-imposible ho, wala hong makakitang probable cause. Ngayon, kung makakadetermine ng probable cause ang Department of Justice na sinasabi ni Digong na wala kang alam, bobo, kay Remulla, 100% ho yan. Pag nagkaano ng may probable cause yan, kagaya nung nangyari doon sa na-dismiss na kaso sa Davao nitong si Kibulog na rape, nireview ho ng Court of Appeal, nakakita ho ng Department of Justice din yata, di ba? Nakakita ho ng probable cause, kaya ho ito inaaresto si Kibulog. Kaya po ito, mga friend, sa dami ho ng ipinail na mabibigat na kaso ni ni Senador Trillanes, at nakakita ho, isa lang dun makakitaan ng probable cause, tsak ho ito, mai-issuean ho ito ng warrant of arrest. Si Digong. At itong si wala naman yatang immunity itong mga senador nato pagka arrest warrant alam ko wala kasi si Senator De Lima nakakulong, di ba? Natanggal pa yata sa pagsisenador di ba? Nakakulong, di ba? Magulo ho ito. Baka ho mauna pa nga itong pag nakakita ho ng probable cause ang Department of Justice, mga prosecutor dito, mas sinampang kaso ni Senator Trillanes, ni ex-Senator Trillanes, tapos sa maliligayang araw. Baka mauna pa ho itong warrant of arrest ni Digong dito sa Pilipinas kesa doon sa warrant of arrest sa ICC, no? At saka ito si Bato, si Bongo, kasi ganyang kakakapal kakakapal talaga, parang libro na yung mga pinail na kaso ni ex-Senator Trillanes, no? Pulong Duterte, alam nyo, lahat ito nangyayari na to. Kung di lang nila ginano, ang tigas ni Bongbong nung una hindi na namin hahabulin yan. Yun to na, ganun sabi niya. ICC, wala, hindi namin papapusukin yan. Nung una, di ba? Binira nila ng binira Hindi naman si Bongbong sa kanila, di ba? Hindi yung Bongbong. Lenny po tayo Pero yun nga, kung sino may kasalanan, di ba? In the essence na kasalanan, kung ako tatanungin, kasalanan lahat niya to di ba? Galit na galit siya sa droga Bakit di niya pinahuli si Bongbong kung marami siyang dakdak na nagdodroga to, di ba? Kasi ngayon, sinasabi niya, sila nagdodroga yan, mga ganyan. Sa yung drug war mo, di peke yung drug war mo. Para sa sarili mong bumangan, nahuhuli ka, brad. Ang pinagtitigok nyo lang, yung mga nakasinelas. Yung malalaki, wala. Residente pa ngayon. Pinipilit nyo ngayon magpa-hair follicle yung presidente. Ano pinagsasabi nyo, wala na ho yan. Masyado, para sa akin mga friend, huli na. Kasi nandyan na tsaka ito mga sinampang kaso ni isang lang yan. Itong sinasabi nitong si Digong na bobo na si Remulla, nakakita ng probable cause yan, tapos ka arrest warrant ka agad. Nobel recommended yung mga kasong nakasampa sa'yo, Digong. About drugs pa yan. Drug smuggling. Nobel recommended yan.
Nung nga panahon nyo, pinagpapatay lang yung mga ganyan. Kayo, drug smuggler eh. Yung mga nangamatay nung panahon ni Digong eh. Mga maliliit lang ng mga nakatsinelas, patay. Umabot nga ng ilang libo namatay. Wala nang due process. Ha? Ang dami pang mga collateral damage na sinasabi. Meron pang 9 years old na bata, nadali. Ha? Mga boss. Yan o sa akin ha. Lalo na kung simbilis. Palagay ko naman sa nangyayari ngayon, bibigyan ng prioridad ng DOJ itong isinampang kaso ni ex-Senator Trillanes dito sa mga Duterte. Lalo na, ganyan na nangyayari. Bobo ka raw, sabi ni Digong. At wala kang alam. Yan. Marami, galit na galit si Digong dyan sa vlog ni Atty. Libayan. Yan, galit na galit. Gustong manakit. Ano sa palagay niya mga boss? Kung magiging simbilis nung nangyaring desisyon sa anak ni Remulla nung tungkol sa droga na ang kaso drug importation, yung high grade marijuana na pumasok mo, di ba, na dismiss 3 months lang yun, dismiss agad, di ba? Ito baka hindi abutin to na pag ito'y tinutukan ng Department of Justice, maliwanag ito may mga testigo tsaka yung paulit-ulit kung panoorin mo yung Jimmy Guban, putik talagang direct to the point, tanong sagot, walang yung hindi kagaya ni Sara Duterte na no comment, walang no comment, lahat sinasagot niya, lahat ng transaksyon sa loob ng Bureau of Custom sinasabi niya. Dahil 17 years nga siya ron, hindi naman basta-basta yung posisyon ng tao. Tsaka talagang inamin niya lahat. Paano niya, bakit niya din isiasyerto, dahil alam, buhay niya nakataya Kaya yun, malupit to. Si Digong naman, di ba, maraming kumakalat dyan. Pinakukuha niya si Jimmy Guban. Maski walang warrant do sa loob ng Senado. At yun nga, meron pa yung ihulog do sa Cavite, ba? Magkulam na po tayo. Delikado si Digong. Kaya ganyan na yan. But anyway, wala na si Digong. Talagang magtuturo na yan Sabi nga ni Secretary Llamas at saka ni itong si ex-Senador Enrile, ex-Senador Trillanes, halang bitukan nito. Hindi ito pahuli ng buhay. Kaya baka mauna pa nga kung pulis ang aaresto na Interpol, pulis din na Pilipinas, baka mauna pa itong pag-aresto dito ng local police ng pulis din ng Pilipinas. Dahil pag na-issue nga ito ng may probable cause, yung mga sinampang kaso ni ex-Senator Trillanes, tsaka may warrant at no bail recommended. Kagaya nung nangyari kay Kibulog, no? Ngayon ayaw niya ilibigay, Ang problema, si Kibulog nagtago. Pag nagkaroon ng warrant of arrest kaya ito, si Duterte, magtatago rin kaya? Yan ang tanong. Paki-comment po mga boss, Atapang tao, di ba? Kita mo. Bobo, sabi niya kay Remulla. Makikita natin kung paano, kung sino mas talino. Sobrang talino ni Digong, Ay, ang buhay. Tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Digong. Noel Tenko, shout out. Happy birthday, Karoke. Salamat. May mga bumabati pa. Alejandro Bidad, shout out. Happy birthday, Karox. God bless and more blessings. Salamat, Alejandro, Cassandra Daisy, shout out. Happy birthday, Mr. Rox. Wishing you great health and safety. God will shower you with more blessings. Salamat, Cassandra. Sana ikaw din, no? Alam nyo, ba't di ka magpapasalamat
Sa dami ng problema ko nakaraos ako sa loob ng 1 taon na hindi ako nagkasakit. O, di ba? Salamat talaga, God, Lord. At nandito po tayo, magkakaibigan tayo sa YouTube. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Kawawa talaga ang mga preso dito sa ating bansa, lalo na kung mahirap ka. Kaya napakaswerte ng mga mayayaman na may pambigay sa mga nasa loob dyan. Kaya buhay amo pa rin sila at maraming nagsiservisyo pa sa kanila. Totoo, kung malakas-lakas pa lagay mo sa warden, may aircon at TV ka pa dyan. Totoo, dagdag pa ng babaeng pinapayagan dyan pumasok para magbigay serbisyo. Galing mo, Elizabeth, ang dami alam. Pero totoo yan, ha, talagang magaling si Elizabeth. Kaya kapag ikaw mahirap talaga lagay mo dyan. Lalo na budget ng isang kahig, isang tuka ang pinakakain ng gobyerno dyan. Halos kanin baboy ang kinakain nila. Ay nako, yun ang malungkot, Elizabeth. Pero dapat subalit, swerte pa rin sila. Dahil ang sabi ng NEDA, kasya na 64 peso sa isang tao sa isang araw. Putik yan. Ay di preso 70. Librado Ludovico, shout out. Dahil Sunday morning karaoke and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. God bless, Librado. Michelle Edwin, shout out my friend. Uy, totoo ba yung lindol dyan mga boss sa Canada? 9 point something, magnitude 9.6 yata, 9.5. Papanood ko, ewan ko totoo yun. Sana walang naano sa inyo mga friend. Elizabeth Scarlett ito. Ibang klase talaga si Digong Xerox. Nasa kanya na ata lahat ng kapintasan sa mundo. Nabuhay siyang si Satanas at yan ata ang kanyang misyon sa mundong ito. Kita nyo naman ang mga nakapaligid sa kanya. Halos lahat sila may kriminal. Ay mga kriminal. Kaya nga siya na ang pinaka worst president ever. O diba kakaiba? Nabi mo pa. Al Ulalia, shout out. Happy birthday Xerox. Salamat Al. Perda San Juan, shout out. Blessed Sunday po, Karox, maraming bagay-bagay na hindi binibigyan pansin ng gobyerno. Sa dami ng problema na iniwan ng dating administrasyon, abalang-abala sa pondo ng bayan na nasasayang at yung iba ay na-magic na. Puro politika pero ang tungkulin sa mamayan napapabayaan na. Pati hustisya, pagpapatupad ng batas, naging moro-moro. Mabigat ang ating mga dinaranas, nasa taong bayan pa rin ang solusyon. Pumili ng politikong may maayos at magandang track record. Dapat puro bago na ang ihalal at may mataas na pinag-aralan, may pagmamahal sa bayan. Doon lang sa mga nakakarinig nito, mga vlog-vlog nito, paano yung mga pambili ng pagkain? Marami kasi yan Ferdinand Hindi nila, wala silang dito lang. Dito parang hindi sila active sa mga ganitong social media, bihira, totoo. Alulaya ulit Kung masusukpo sana ang korupsyon sa mga nakaupo sa gobyerno, may pag-asa pa sana. Magtitiis na lang tayo, ganyang klase kandidato, mga may record na korupsyon ang pinipili natin. Good day Sir Rox at sa mga ka-warriors. God bless Alulaya. Ay hindi si Michelle sayang ang Pilipinas. Nakakalungkot ang mga binoboto natin. Tama ka dyan. Totoo, diba? Reynaldo Gonzales. Kaya nga, Al-Ulalia, baka hanggang sa kabilang buhay, mga magsisipagnakaw pa rin ang mga yan. Hay, parang mali ata. Pag niluwa ka sa mundo, may utang ka na. Pag niluwa ka pala at namatay, nanakawang ka pa rin, sakit ng pangyayari. Totoo yan. Mary Chat Conpul, shout out. Happy birthday. Salamat Mary. Belabot, shout out. Kapag totoo sinasabi, maski ulit-ulitin, ganun pa din ang sasabihin. Totoo, kita mo. Kaya yung Jimmy Guban, matindi. Kala ni Bato, matatakot sa kanya, haharapin ka niyan. Alejandro Vidado, Karox, sana naman mabasa ni Mariel mga comment ng tao. Baka sakaling mabigyan ng payo kay Kimo, Mariosep, mga bumoto ng tangang senador.
Diyos mio. Diyos mi po. Isip-isip naman po tayo. Huwag mabudol sa wonderful tonight. Buisit. Boto pa more sa mga walang alam, please. Sarap tirisin. Mga ilong animal. Sinasayang ang pera ng bayan. Ponyeta, ukinam. Manginit ang ulo ni Alejandro. Apolinar Tolentino, shout out. Happy birthday sa Rox. May you have more birthdays to come and continue vlogging. Salamat Apolinar. Lucky Mastep. Welcome to the club, Lucky. Happy birthday, boss. Salamat. Perdesan naman ulit to. Karox, tungkol po kay Toto Kausing, tinawag na hearsay, okay lang po yun. Sapagkat hindi po pwedeng ipagkalulo ang informante. Tandaan po natin, pag may usok, may apoy. Nung tinukoy na ni Toto Kausing ang taxes at buwis ng Pogo na natanggap ng bayan, ng Porac, ay sobrang baba na hindi ka panipaniwala. Ibig sabihin, may korupsyon na kung ibang politiko may tatamaan. Kaya po hindi pa pinahirit ni si Toto Kausing. Tandaan po natin, hindi korte ang Kongreso at Senado. Maraming kaso ang ipanalo ni Toto sa korte. Kung aalamin natin, hindi po kasi pinalalim ang mga pagtatanong kay Toto Kausing. Kasi may mga tatamaan tulad nila ang politiko. Oo. Napanood ko din. Marilo Pabian, shout out na ka. Good evening po sa aming celebrant Tatay Roque. Happy birthday po. Tay, wish po namin na marami pang kaarawan ng dumating. Stay healthy, keep safe po palagi. God bless you always and your family. Salamat Anak Malu. God bless din Anak Malu ha. Michelle Edwin ulit. Happy birthday friend. God bless to you and the whole family. Keep doing what you do. Pahingi ng masarap na pansit. God bless ulit. Salamat ulit friend Michelle, totoo. Eli, shout out ha. Sana marami pang buenas ang dumating sa iyo, friend Michelle ha. Happy birthday boss. Sabi ni Eli. Marilo Pabian nito. Kung papansinin niyo po mga ka-warriors, hindi nga si Atty. Toto. Yung mga congressman ang di marunong mag-pick up ng mahalagang issue. Dapat nag-focus sila sa tax na nawawala yearly sa Porac. Kaso parang lumabas ang pabor pa nila yung corrupt mayor. Kaya lalo yang magyayabang. Oh, galing mo ah. Saka di po ba dapat ang effort din ng congressman sa lifestyle check si Kapil? Saka hindi naman sila korte sa Congress. Di ba dapat makaisip sila ng batas para maiwasan palalo ang mga corrupt na politiko? Huwag po nating husgahan si Atty. Toto kasi may malaking magagawa siya sa ikabubuti ng ating bansa kung sakaling ipahintulot ng Diyos na makaupo siya. Ito po ay personal kong opinion kasi since the beginning, nag-vlog siya, nakapalo ako sa kanya. At malayong-malayong utak niya at puso compare kay Bato. Nagbiyahe po siya from Mindanao to Luzon all the way to Bacoor kahit alam niya na baluarte ito ng Kapil dito lapit Gloria Arroyo. Kaya matindi ang threat sa buhay niya, pero bilang good citizen nagpakita siya sa hearing para ipakita na wala siyang bit-bit kundi ang katotohanan. Again po, and I know di naman tayo pare-pareho ng opinion. I just wish na kilalanin ninyo pa po ang katauhan niya. I'm sure dilugi ang boto natin sa kanya in the future. Humble man po siya. Naniniwala ako sa iyo, Anak Malu. At tandaan mo, iboboto ko yan. Iboboto natin yan, mga friend. Kesa naman magtyaga tayo kay Kimo. Putik yan. Okay, Ipe. Di ba? Jack Roman Santa, shout out. What do you expect from a stupid moron and brainless senator like Bato? Jack Roman Santa ulit. Ang hawak na alas si Duterte laban kay Marcos ay ang pandaraya nila last 2022 election. Yun lang.
Alberto Canicosa, welcome to the club. Belated happy birthday po and God bless you. God bless din Alberto. Jesse Guse, shout out. Maligayang kaarawan sir. Salamat Jesse. Elaine Mercado, shout out. Happy birthday sa Rox. God bless you with good health always. Ikaw din, God bless din ha Elaine. Kalati Baya, shout out. Kalati, salamat din ha sa pa-birthday mo ha. Shout out Binibining Akira Milos, wishing you great day at mag-ingat ka palagi. Shout out Akira. June Lagon, my friend, shout out. Salamat friend ha, sa pa-birthday ha. Cassandra Daisy. Nag-compute si Toto Kausing at ginamitan ng math na dapat sisiningil ni Kapil Taxes Pogo na dapat para sa Kabalen. Naging tameme ang mga congressman. Responsibility ng Congress na i-check ang lifestyle ni Kapil. Kapitbahay ng isang netizen ang nag-message kay Toto Kausing. Nakatago ang mga yaman ng mga nanakaw. Kaya mga taga-Porac, message nyo si Toto Kausing pag mayroon kayong makong ebidensya. Hindi sinisingil ang mayor ninyo ng taxes ang Pogo ng ilang taon na para sa inyo. Yun. Sumagot si Malo. Correct sir. Correct sis. Dapat yun ang diniscuss ng mga manggagaling na Congress. Imagine 100 sila doon pero ni isa ay walang nagbalasakit mag-compute ng dapat na tax na sinisingil ni Kapil Kurap. Wala din silbing hearing nila King, hindi mapanagot si Kapil. Tapos sasabihan nila na hearsay, intimidate lang sila na orally ay magtuo si Doc Toto sa kanila. Kita natin hindi kinasuhan si Doc Toto, si Pyra Lucas lang ang yung taga-Porac ang kinasuhan. Oo. Alberto Olaer, shout out ha. Aroke, bakit daw magpapahiring si Bato de la Rosa sa Senado para ipatawag si Guban? Sa opinion ko lang, pag pumunta si Jimmy Guban sa Senado, baka ipa-ambush lang siya. Aroke, ang payo ko kay Robin Padilla, pakapitan na lang ang putotoy niya ng isang daang tungaw. Ang ulok niya sigurado tatawagin niya ang isang daang Maria Karaoke. Shirley J. Sir, shout out ha. Una sa lahat, Karox, belated happy birthday po sa'yo. Sana marami pang kaarawan ang dumaan sa'yo. 67 years old ka na pala. Hindi malata to, sa totoo lang. Magaling mag-alaga si misis mo. Stay safe and healthy, safe. God bless you and your family. God bless, Shirley J. Sir. Salamat ha. Sammy AJ, shout out. Happy birthday, Karo. Salamat Sammy ha. Shirley J. Sir ito. Abangan po natin yan, Karox, ang pagharap ni Bato at Jimmy Guban. Sa totoo lang, malabong magulat sa kanya si Jimmy Guban. Malakas ang loob niya. Ngayon dahil iba na ang presidente. Mas matino namang dihamak ang itsura ni Mr. Guban kaysa kay Bato. Sangayon ako sa yan. Maria Ortega, shout out. Welcome to the club, Maria. Happy birthday, Karaoke. Araw-araw pinunood ko ang vlog ninyo. Hindi nga lang ako nagko-comment. Salamat, Maria ha. Concepcion Alvarez, shout out Welcome to the club. Good morning po. Happy birthday. Pwede po bang mag-comment uli? Nakakaawa na ang nagiging sitwasyon ninyo dyan. Samantalang yung mga ibinoto nyo ay walang habas sa korupsyon. Hindi namin binoto, Concepcion. Sila at panloloko sa maliit na tao at umaasa. Kaya sila nandyan sa pwesto. Wala na kayong pag-asa kahit sa maliit na politiko na mapagsamantala tulad nung hanggang ngayon. Paano pa kayo makakaalpas sa hirap ang mga Pilipino? Napag-aralan ng mga politiko kung paano nila maloloko ang mga mamamayan. Napansin nyo ba yung mga striker? Nagkaroon ba ng pagbabago samantalang yung mga presidente nila
nagtatamasa ng pera, samantalang yung mga nag-i-strike, nagugutom, pati pamilya. Asan ang mga presidente nila? Di ba nasa Congress? Ano nangyari? Asan ang tunay na bayani? May progreso ba ang mga maliliit na Pilipino? Asan ang pinaghirapan nila, Rizal? Andres Bonifacio Mabini, bakit walang nangyari? Naalala ko ang pelikula ni Batman, Go Batman, yung Gohan City. Ganyan ang mga politiko ng Pilipinas. Siguro kailangan si Batman ng Pilipino. Raul Villanada, shout out Greetings Kuya Rox. Blessed Sunday morning at bukod sa lahat, happy birthday pa. Salamat Raul. Raul ulit Bagay naman sa pagiging makatao na itaas naman ang budget ng mga PDL. Correctional, ibig sabihin ay i-correct natin ang naligaw ng landas. Totoo yan, Raul. Raul ulit talagang nagdulot ng kanser ang administrasyon ni Tigonyo. Totoo yan. Raul ulit munggo, bigas na may mais at bato ang kanin. Gawing makatao naman. Rosie, shout out. Friend Shervin Sapeda, shout out Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, shout out my friend. Friend Amy Bingson, shout out. Eman Scalonanak, shout out Sabi ni Tia Deli, Sir Rox, di po ako nakabanat kahapon kasi birthday mo. Malulupit ang maganap, lalo na si Boy Bigote. Sir Rox, diyan po ba sa mga nakakaumay na ganap na yan? Nagmumura na po kaya at umuusok na ang ilong nila sa galit. Yung mga bubutante po na siya pong dahilan bakit po tayo may mga ganitong ganap ngayon, kasuka-suka. Puro po karimari-marim. Hoy mga hudas, ay hoy mga ungas, nayawa, di na ba talaga kayo magsisitino na mga buwisit kayo? Yan si Boy Bigote, sarap chinilasin sa nguso. Ano po? Ba, akalain mo nga naman, ang dami-daming pwedeng pag-usapan sa hearing. Pagkamanya ako lang kanyang subject, kung di ba naman pinutukan talaga ng lintik itong yawa na ito, ayan, madidisyet, pagmasdan ninyong mabuti kung gaano kabopol ang inutil ang mga iupo ninyo sa Senado, kung hindi tagabutas ng bangko, dahil bobo din, walang alam sa batas. Ito ang isa, parang bugok na itlog. Parang bugok na itlog lang ang pesting yawa. Kuda ng kuda, nagmamagaling na mabuti, abo naman ang laman ng utak. Oy, kurimaw. Lumayas-layas ka nga dyan. Lalo na yung inilulubog sa kahihiyan ng pamilya mo. Sa halip na maging proud, ayan, ayaw magsilabas ng bahay dahil sila ang nahihiya para sa'yo, buwisit ka. Kung ako sa'yo, ikaw nga mamundok mo ng halimaw ka. Lahat kami, sukang-suka na dahil sa masyado kang paepal. Bugo ka naman, Kimnam. Talagang sarap mong kutusan ng yawa ka. Jesus, mahabaging langit, sa dinami-dami ng ilulusot nila sa balotang dinaya, bakit ikaw pa nadamontres ka? Ano ba lang alam mong aber? Dapat bang pasahan ng batas yang pagkamanyakol mo? Ay naku, ako muna ilalayas na dahil grabe talaga ang konsumisyong inabot ko sa iyong yawa ka. Chupi, leche, layas. Isa kang malupit na sumpa para sa bayang Pilipinas. Ay, nakaw, Tia Dele ka. Teresita Guzman, shout out. Happy birthday, Sir Idol. May God bless you and more birthdays to come. Salamat, Teresita Guzman. Teresita Guzman ulit, Happy birthday, Sir Idol Roque. May you have birthdays to come. Salamat. Ramon Valencia, shout out. Happy birthday. All the best. Salamat, Ramon. Jerome Sausa, shout out. Happy birthday, Sir Roque. Salamat sa mga greetings nyo, Talaga lang. Ramon Valencia ulit. Bossing, meron naman si Robin na kamag-anak sa abroad. Mag-request lang siya ng makina sa sex shop
sa abroad. Legal yun. Para kung tagbogli siya, tirahin niya yung manika. Patay tayo dyan. Meron ba nun? Rinaldo Rosales, shout out. Manika at manyakis pwede. Manika at maninyakis pwede Ray Shop, shout out. Alam niyo mga boss, brown out ngayon dito. Kaya mamaya kukunik to, kaya magtatagal nito pa kukunik ko kay Nilo. Oo. Brown, generator po gamit. Oo. Lakas ko na ulan. Narinig nyo? Malatapos na ako Nagpapasa na ako ng comment, kaya tatapusin ko na mga boss. DJ Shop, shout out. Xerox, happy Sunday to all. Oh well. Sa palagay ko naman handaan galore ang birthday mo. Ikaw naman. Kasi yakang-yaka mo ang budget ng bawat bisita mo. 21 pesos bawat isa. Tiyak na dami mong bisita. Tawa ka ng tawa, maligayang kaarawan. Sana mabusog mo sila. Ano mabubusog kung 21? Ikaw talaga, 3J Shop ka 3J Shop ulit. Kung tutusin, Xerox, panaginip lang yan, 21 pesos na budget na yan. Lagi nilang sinasabihan ng mga Pinoy na magtipid. Ano pa ba ang ititipid? Sa halagang yan, sila dapat na magtipid. Inuubos sila ang pera ng bayan sa walang kapararakan. Senate hearing na yan. Nila Bato sa PDEA Leaks. Na yan, wala namang kinatapusan, kinapuntahan. Ito pang isang pasakit ng bayan. Si Kimo, yung kanyang problema sa asawa niya na hindi siya mapagbigyan, kailangan si attorney Kapunan pa ang magbigay sa kanya ng advice sa Senado. Sige lang, mag-hearing kayo nang mag-hearing dyan. Bato, Kimo, basta babudget ninyo sa pagkain 20 pesos lang, payag na ako. Yun nga, pwede na. Maski araw-araw sila mag-hearing, di ba? 21 pesos, puta. Rejection ulit. Ang problema ng bansa hindi ang pagkain ng mga mahihirap. Maraming gulay sa mga probinsya na dapat ang gobyerno ang bumili sa mga magsasaka, hindi yung gulay ng China ang inaangkat. Ang main problem o ugat ng lahat ng paghihirap ng Pilipinas ay sila Digong, Alice Goo, Harry Roque, mga ganid sa pera, mga ganid sa dalilang ganid. Sila ang dapat resolbahin, hindi yung mga kawawang Pinoy na bibigyan ninyo ng budget na imagine niyo lang, imahinasyon niyo lang, di ba? Kalat ni Bayaw ulit. Good morning, Kasani. Diretso lang, Kasani. Bakbakan mo ng mga malilibog at mga boplaks na senador. Hala, bira. Hello, Mahabir. Okay na si Mama. David Alin Mendoza, shout out Happy birthday po, Karox. Ayaw ko na munang magbigay ng komento para masaya. Oo. David Alin Mendoza ulit Karox, magbigay lang po ako ng isang komento sa NEDA. Isang malakas na sigaw na ulul para sa kanila. Maki ngayon, naka-generator po tayo. Para sa kanila, biruin ninyo, pagkasyahin ba naman ng halagang 64 pesos para kapag kain sa isang araw, ang mabibili lang po niyan, sigurado, instant noodle o di kaya ay isang dilatang sardinas. Siya kaya ang kumain ng araw-araw na tignan ko lang kung di masira ang mga kidney nila. Totoo yan, David, pero mas mataas pa yung 64. Sa preso, mas mataas pa pala yung preso, 70. Al-Ulaya ulit, Sa huling hearing sa Senado tungkol sa Pogo, nirekomenda ni Gatchalian na suspindihin si Kapil. Nasuspindi ba? Si Kapil ang nagsumbong sa mga congressman na sinisiraan siya, kaya pinatawag si Doc Toto. Wala man siyang nadalang dokumento. Di ba dapat masangaan natin siya? Sumugod sa teritoryo ng mga binabanatan niya. Pwede siyang ipayari doon. Tingin ko nakakita ng kakampi si Kapil. Korupsyon ang issue at puro korupsyon ang namamayani. Thanks, Xerox. Totoo. Sumagot si Marilo. Agree ako, friend. Kaya nga Federico Mandak, shout out Para sa akin, yung mga sinabi ni Digong na alas niya sa bluff. Alas niya ay bluff lang. Saywar nila yan. Kung meron man, di na yan susuportahan ng tao. Kaya dapat tuloy-tuloy na nila ang paggiba sa mga Duterte. Ito yan, Federico. Reynaldo Gonzalez, shout out Pag nakikita ko ang mga hearing Bato, nakakawalang gana.
at modo may kaso sa ICC at malapit na arestuhin siya pa ang frontliner. Senado, may ayos pa ba at magandang maririnig kay Bato? Hindi para sa tao at mamayan ginagawa niyan, kundi kanyang amo na mukhang di pa uhuli ng buhay. Totoo yan, Reynaldo. Ted, shout out Ted. Ha? Ganito ulit si Kawaldi Carbonel kay Kimo. Pareho daw silang Islam pero si Kimo ay haram. Parang di katanggap-tanggap. Buwang yan si Kimo. Arlene Morales, shout out. Happy birthday po, Tatay Rox. God bless na buong pamilya. God bless, anak Arlene Morales. Reynaldo Gonzales ulit. Happy belated birthday sa Rox. Paramdam ka naman. Nagpatay ako ng 3 baka sa Dilata. Kaya lang pang corn beef. Fortunato Kilala, shout out. Happy birthday, kabayan. Salamat. Anita Japon, shout out. Magandang hapon po, Sir Rox. Happiest birthday. May Almighty God bless you more abundantly and grant all the desires of your heart. God bless you continuously and give you joy, faith, hope, peace. Keep you always healthy to add more years with more blessings of good health and better health. Again, happy birthday. Enjoy your special day. Salamat, Anita. Anita ulit, Kawawa naman ang mga preso per kain, 23 pesos. Samantalang kung magnakaw ang mga nasa oposisyon, matindi at garapalan pa. Yan ba ang pagmamahal sa taong bayan na sinasabi ni Sara Duterte Shet? Mga demonyo. Mainit na maulo ni Anita. Anita ulit, Kawawa ang naging katayuan ni Sir Jimmy Guban. Kung sino ang matino at nagtatrabaho, siya pa ang pinagdusa ng walang hiyang Duterte shit. Walang bahong hindi sisingaw. Lahat yan mabubuking. Tuloy mo ang laban, Sir Jimmy Guban. Oo. Anita ulit, Kaya nga sa Quiapo Catholic Church, nagdadala din ng tulong sa pagkain, damit at sa kulungan. Narinig po mismo ng mga pari ang dapat ay walang kasalanan ang mga palayain na ni DOJ Secretary Jesus Boying Rimulya. Hipuin nawa ng ating mahal na Panginoon Jesus ang isip at puso ni BBM at DOJ Boying Rimulya. Oo. Pasensya na kayo mapuputol to kasi brown out. Bukas ko na ulit babasahin. Christian Cheng, shout out na. Have a nice evening po, Tatay Rox, at kaya Nanay Cecil, may makulit na Teo. Also po sa mga ka-warriors. Nicolas Hilario, shout out. Happy birthday po. More birthdays to come. Salamat, Nicolas. Anita Chaponolito, dapat sa COMELEC lahat ng kandidato ay magdaan sa board exam tungkol sa mga paggawa ng batas. Kapag pumasa sa exam, saka aprubahan ang candidacy certificate para sa aming opinion. Totoo yan. Christian Cheng ulit, Yun nga po, sa 64 worth o pagkain, saan aabot yan? Sabi nga po tayo sa isang commercial, saan aabot ang 20 pesos mo? Purneto ice cream lang yun. Sabi nga po Tay Rox, bakit kaya di muna mangunahan ang NEDA 64 pesos? Hallucination nila. Kahit literal na lamunin ng NEDA 64 pesos money, di sila mabubusog. Mga ogags. Christian Cheng ulit. Ano yun? Sabi ko nga po, sa mga nasa gobyerno, hayahay na buhay. Kalalaki ng mga sweldo nyo, bilyones, ang mga intel funds nyo, nang nasa palasyo at ang buwisit, fake president at Sara at yet, mga pobreng mamamayan, mga nakakulong, mga nakulo ang sikmura at sa gutom, leching yan. Hoy, kayong lahat ng mga nasa gobyerno, o nga, nilalahat ko na kayo, mga senatrol, congressman, lahat na nasa pwesto now. Di lang kayo ang may ginhawa since iniluklok nyo ang mga pagmumukha ninyo dyan sa Malacanang and all. Gamitin nyo naman ang diskarte nyo if meron. Mag-share naman kayo sa mga ninanakaw ninyo na pera ng bayan. How dare you, NEDA gobyerno? Galit si Christian Cheng. Christian Cheng ulit, Ito na ang mga artista in character sa mga pagdinig dyan. Ako po, Ty Rox,
Sa totoo lang po, di ako agree sa mga nagsisipag sing along nowadays after Pogong Duterte. Alam na kasi nila na mali, masama ang mga kajabluhan ni Pogong Duterte, sinunod naman nila, tinolerate nila. Di po katwiran na sasabihin nila noon di sila makapalag dahil sa takot sila kay Pogong Duterte. Mga ogag din pala kayo eh. Like big boss nyo ang sabihin ninyo, nangabulag kayo sa sintab ng kwata. Yun. Thanks po for reading my comment tayo. More power po sa inyong mag-vlog. Salamat anak Christian Cheng ha. Oy, mission accomplished mga boss ha. Hanggang bukas po muli. Ang tagal ng putol ano. Brown out pa po ngayon. Oo. God bless po mga boss. Salamat po muli sa mga bumati sa aking kaarawan. Oo. At doon po sa mga nagbigay ng, hindi ko na po sasabihin mga pangalan niya, basta salamat. Oo. Hindi ko na po sasabihin kung magkano. Salamat po ulit. Nakatulong po na malaki. Magandang gabi po mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli. Good night. Dasal.